What's up everyone? Welcome back to the channel. My name is Lowell Gray and you're watching The Lowell Gray Way. For this episode, we will be checking what's inside the box of the DJI Osmo Action 5 Pro Adventure Combo. Oh, wow! Nabili ko to sa SM MOA, specifically sa Henry's Camera, kasi nagpaubusan ng stock sa mismong DJI physical store. Supposedly, this is gonna be an unboxing video, pero nung nandun ako sa store mismo ng Henry's Camera, yung mga staff na mismo yung nag-unbox nito for me. Oh, no! So kung gusto nyong ma-experience yung unboxing video na or unboxing experience na hindi ko na-experience, sabihin nyo sa staff kasi minsan nagde-decision sila. Pero hindi naman to say something bad to Henry's Camera kasi trusted seller ko na sila or store when it comes to buying camera kasi doon ko rin binili itong Canon R50 na kung saan ako nagbibideo ngayon. So kung interesado kong malaman kung ano ang laman ng DJI Osmo Action 5 Pro at may balak kang bilhin to sa future, Oh, wow! keep on watching this video. So tara, buksan na natin. Let's go! Dito talaga dapat siya may sealed, so pupuksan na natin ng ganyan. Pagbukas mo, makikita mo agad itong nakasulat na Osmo Action 5 Pro dito sa gilid, tapos dito naman, accessories. Unahin na natin tanggalin tong accessories. Ganyan lang siya kaliit. Next naman ay itong camera mismo. Same sila ng size. Next naman, itong extension rod na kasama mismo sa Adventure Combo. Wow! Ipapakita ko sa inyo kung ano ang laman nitong accessories. So, inside the accessories box, makikita natin itong sticker, QR code for Mimo app, tapos yung manual. Oh, Type-C to wow! Type-C cable, adhesive rod. Next is the adapter. And lastly, itong battery case na makukuha mo lang kapag inavail mo ang Adventure Combo. Oh, Meron na wow! siyang kasamang 3 battery. Ayan. Next naman nabuksan natin itong camera mismo. First is yung protective frame, locking screw. Next is the curved adhesive base na hindi ko pa alam kung paano gagamitin. And another adapter. 1.5 meter extension rod. And finally, yung camera mismo. This is the DJI Osmo Action 5 Pro. Maliit lang siya, tapos may dalawa ng screen, merong screen sa harap, merong screen sa likod. Ganyan lang Oh, siya kaliit, wow! pero super compact niya. The reason na binili ko tong camera na to, kahit meron na akong Canon R50, is because I love outdoor activities. Oh, Makikita niyo sa wow! vlog ko na nag-hiking ako, nagta-travel videos ako, and mas okay tong camera na to kasi meron na siyang rock steady, harap-likod yung screen. Although harap-likod din naman si Canon, pero mas gusto ko yung ultra-wide siya na hindi ko na kailangan bumili pa ng mamahaling lens. Okay. And also, sa mga underwater activities, kapag ka magdadive ako or magsiswimming kami sa falls, doon, magagamit ko to nang hindi na mo problema na baka masira yung camera ko dahil waterproof na siya. So yan guys, na-setup ko na yung camera, nakapag-download na rin ako ng DJI Mimo app and na-pair ko na siya sa isa't isa. Ngayon naman, subukan na natin yung video nito outdoor. Hindi ako sanay na tumingin sa camera. Madalas ako napapatingin sa screen. Mahirap sa ano ko napapatingin. Dito ka titingin. Sa may lens pala dapat. Yan, yan. Pag dalawa tayo Lobat sa... pa, dala mo yung battery. Siyempre, adventure combo nga. So ayan ngayon, naglalakad kami. Merong mga dumadaang mga sasakyan. Tingnan natin kung naririnig nyo ba yung boses ko. Ayan, di ba? Oo. Kung gusto mo na ready to video ka na agad, on the go yung mga gusto mong camera na parang hindi mo na kailangan mag-retouch, maglagay ng makeup, or ng something sa face mo para mag-look fresh. Maganda na yung camera na to kasi automatic ang fresh na agad ng face mo. You don't need Oh, to put wow! anything on your skin. Ayun o. Ayan. Ito yung may Plus araw. pa yung may lighting na maganda. Ang ganda, ang daling mag-vlog ang daling iharap likod lang. Sa camera nakikita namin na halatang naglalakad kami pero sa alam mo yun, yung sa shake. Ito, subukan ko i-shake. Kung okay Talaga ba siya. masishake talaga siya. Ayan. Ayan, halata kaya. Kamusta kaya yung stabilization niya? Ay, naulan na rin pa ako.
kasi may dumaang tricycle na maingay. Comment down below kung narinig nyo ako sa part na yun. So yun guys, sasakay kami ngayon ng jeep. Yan. Check natin kung malinaw pa rin yung mic kahit na maingay yung makina ng jeep na. Ito guys, sobrang ingay nung patugtog ng jeep, tapos may mga sasakyang dumadaan. Check natin kung naririnig nyo pa rin yung boses ko. Sobrang ingay ng paligid ngayon. Yan. Nandito na kami sa may sports center sa munisipyo. Tawid tayo. Tawid lang kami guys. Yan. Yan. Bagay na bagay ito sa mga nagjo-jogging dito sa sports center. Kasi maganda yung stabilization niya. One of the reason why I bought this DJI Osmo Action 5 Pro para pag nag-jogging kami, ma-vlog din namin. Yes, paano yung jogging? Ayan, sige. Takbo tayo. Ayan. Ayan. Judge nyo kung maalog ba Yes. or hindi. Medyo Palay. madilim dito ha. Ayan. Tingnan natin kung nakikita ba tayo. Ang liwanag lang ay yung may bubong kasi dito. Ayan. Ayan, may bubong. Check natin kung kita pa din. Parang sobrang layo naman. Ito lang yung ano guys ha, napansin ko rito. Naka ultra wide siya pero hindi siya gaya nung 0.5 ng iPhone. Dito parang yung ultra wide niya, parang ang layo mo dun sa nilalakad mo, pero malapit lang talaga siya. Kaya nito yung truck na to, parang 10 steps na lang siya. Pero parang ang layo niya. Ewan ko. Baka ganun talaga yung ultra wide ni DJI. Paggabi na, so yan, nakikita ko maganda pa rin yung pagkuha niya ng liwanag. So time check tayo guys. Yan, 6:14 na ng gabi. Medyo madilim na rito. Mamaya mas ite-testing natin yung ano niya, yung ganda niya sa low light. So ito yung normal mode guys, hindi siya super night mode. Sa personal, sobrang dark na nung puno na yan kasi madilim na. Pero dito sa DJI maliwanag pa rin siya, tapos kitang kita pa rin yung pagka green niya. Ngayon naman ito naka super night mode na siya. Check natin kung mas malinaw ba, kung mas maliwanag. Ayan. Compare natin kay iPhone. Ito, this is shot on iPhone 15 Pro Max. Compare natin siya sa iPhone 15 Pro Max. Ayan. Naka 0.5 to ng 15 Pro Max. And alam mo naman pag 0.5, hindi siya yung gumagamit talaga ng 48 megapixels. I-check natin ng, ayan, nakaharap naman sa akin, nakaharap sa tao, tapos ayan, nakadive. Ano yung mas okay sa inyo pagdating sa low light? May ibubuga pa talaga si DJI sa high-end phone ng Apple. Kung din natin yung 0.5 ng 15 Pro Max, ano yung mas okay? Pati sa audio quality, check din natin. Nakatayang konti. Comment down below kung ano yung mas preferred. Madilim na yung paligid, pati yung langit, pero dito sa DJI para siyang umaga, parang paliwanag pa lang. So ito guys, ayan, mga poste lang yung nagbibigay liwanag sa paligid. Sa inyo ba, okay ba yung ganyang langit na parang maliwanag pa rin kahit gabi na? Sa akin kasi parang hindi siya natural. Mabagal lang ako maglakad ngayon
Hindi ko inon yung stabilization ng 15 Pro Max kasi mas didilim yung ano niya, mas didilim yung kuha niya. Sa low light lang natin pagbasita kung ano yung mas okay. So that's it guys, natest na natin tong camera na to outdoor. Let me know in the comment section kung okay ba sa inyo yung quality. Dito na rin natatapos tong video na to. Maraming salamat sa panonood. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na to, please subscribe para mas mag-grow pa tong channel natin.